Inubos ang pera ng bayan. Ano, naku, grabe naman yung kasosyal na talaga yan. Oh. Nasisikmura ba nila ito? Kama tingnan yung mga OFW, yung mga remittance nyo. Holy cam na naman si Baki dito. Anak ng kagwang, harap-harapan, panluloko ni Bungit, bistado sa engranding parte ni Lisa dyan sa Palacio de Polvoron, anak ng kagwang, ang kakapal ng mukha ninyo. Anak ng kamote, no? Grabe, no? Matinding mensahe ni Bungit. Sabi ni Bungit, magtitipid tayo dahil nga ho sa nangyayaring crisis, dahil dyan sa digmaan sa Middle East, no, sa kakagawa ng mga hinayupak na mga Amerikano, kaya tinatamaan ng ekonomiya natin, yung mga presyo ng langis, rodo, nagsitaasan na, pati kerosene. Nanawagan na magtipid, mga empleyado daw, 4 times a week na lang papasok para makatipid. Pero ano ho ito, anak ng kagwang, no? Ano itong engranding party dyan sa Malacanang? Pagtitipid ba ito? Putsa naman sumusuporta pa ba dito kay Lisa Marcos, sa mga Marcoses, sa First Family? Harap-harapan panluloko po ito sa bayan. Anong ibig niyong sabihin? Ang mga ordinaryong Pilipino magtitipid. Pero kayong mga oligarkiya, mga alta, hindi kayo magtitipid. Binibilatan po ang Pilipino dito harap-harapan ng pamilyang ito. Iwan ko lang kaya, kung may mga supporters pa rin ito ng mga matitino, si Raulo na lang po ang susuporta dito sa pamilyang ito. Harap-harapan tayong niloloko, harap-harapan tayong binubodol, at harap-harapan tayong ginagago. Anak ng kagwang. Okay, sana kung pera nila yan. Pera po ng taong bayan yan. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell. Parang awa nyo na. Para ma-notify po kayo sa mga bago nating video. At Miss Dark Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, pa-subscribe din, pa-suportahan natin po. Ito. Panluloko sa mga Pilipino. Itong ginagawa ng First Family sa pangunguna ni Bongbong Marcos at Lisa Marcos. Ito ay harap-harapan na tayo ay parabang pinapalabas nila na wala kayong sinabi. Maraming flood control na mga issue, korupsyon sa Marcos admin. Nagsilabasan yung mga 18 Marines na nagsasabing nagde-deliver sa amin ng mali-malitang pera. Pero walang nangyayari, bilat kayo. Magtipid kayo, magwaldas kami. Anak ng kagwang. May gulay. Aquino Marcos, nagkaisa na. Kain suka ang mga animal. Wala ito maliwanag, pinagluloko lang tayo. Hindi lang tayo ang pinagluloko dito, mga DDS, mga ordinaryong Pilipino. Kasama yung mga supporters nila, mga loyalistang tanga. Nasabi may Italiano gold. Mantakin mo, nagalit-galitan kayo sa mga dilawan, pero ano ho ito? Yung anak ng Marcos Sr., anak ng Aquino, ayan, nasa isang bahay ngayon, sa Palacio de Polvoron. Gamit ang pera ng bayan, winawaldas. Hindi na po ito makatarungan para sa akin. Ito ay harapan panluloko sa maraming Pilipino. Lalo na po ngayon sa mga OFW. Nangangailangan po ng tulong eh. Pero sila, dyan sa Palacio de Polvoron, ang kakapal ng mukha ninyo. Yan lang po masasabi ko sa inyo. Lalo ka na Lisa Marcos, hindi yan pera ninyo. Pera po yan ng bayan na wala po kayong karapatan na magwaldas ng magwaldas. Okay, bago natin ipalabas itong mga kuhang mga footage dyan sa granding party ni Baki, narito po yung hugot natin dyan. No, kung bakit sinabi natin na bisto ni Baki ang panluloko ni BBM. Kasi nga naglabas si BBM ng video, ang naagnas na nga yung mukha animal. Patungkol po dito sa nangyayari sa sigalot sa West Philippine Sea. Grabe, mahal ang crudo, mahal ang gasolina, mahal ang kerosene. Nagsitaasan ng presyo. Wala rin tayong mapagkuna ng langis. Kaya ang muklo, narito yung panawagan niya. Pero yung panawagan niya, anak ng kagwang, pambubudol, panluloko lang ho ito. Di ba, tinamaan sila ng kidlat dito. Ito, pakinggan muna natin yung balita. Ang ganda ng balita eh. Ang ganda rin ng mensahe, no? Kahit scripted. Ito, pakinggan natin. Isinusulong ang 4-day workweek para makatipid sa konsumo sa petrolyo. Sisimula na yung ipatupad sa ilang tanggapan ng gobyerno sa Lunes. Pero posible rin kaya yan sa pribadong sektor. Narito ang report. Utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula sa Lunes, ika-9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day workweek sa ilang tanggapan ng ehekutibo. 4 na araw na lang ang pasok sa mga nagtatrabaho sa ehekutibo. Isa ito sa mga tugon ng pamahalaan para makatipid sa konsumo ng langis. Sa gitna yan ang nagbabagyang malakihang taas presyo sa petrolyo dahil sa tumitinding gyera sa Middle East. Pero hindi lahat ay sakop ng kautusan. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Paano naman daw ang private sectors? Ayon sa Department of Labor and Employment, ginagawa na ang 4-day work week sa ilang kumpanya nationwide. Pero depende pa rin daw sa employer kung ipapatupad nila ito. Ayon sa DOLE, pwedeng isiksik sa 4 na araw ang 40 oras na working hours o kaya naman ay literal na bawasan ng isang araw ang trabaho. Pero may epekto raw yan.
Una po is the productivity of the establishment baka po bumaba. Kasi nga po, isang araw po na mawawala ng trabaho sa kumpanya, mga manggagawa, bababa po ang output. Diit naman ng grupong Kilusang Mayo 1, posibleng lumiit ang kita ng mga manggagawa. Ito sa mga daily paid, mahirap yan kasi mapapawasan yung balance on take home. Kasi sa overtime pay, ilang oras, ilang ano lang naman yung mapapayaran dun sa mga paggawa na may mabibigat na trabaho. Sa kabilang banda, pabor si Senator Win Gatchalian sa 4-day work week. Pero sana raw ay pumirmi muna sa bahay ang mga manggagawa sa mga araw ng walang trabaho. Just make sure that the people don't don't go to the mall or go outside when they if we implement 4-day work week. But then the tendency of people is they stay at home and they just work at home. So that will also reduce mobility outside of our homes. Ang Government Service Insurance System o GSIS naman, 4-day on-site work week ang gagawin. Tuwing Biyernes daw ay kailangang naka-work from home ang kanilang mga empleyado. Ano naman kayang say ng mga kapatid nating empleyado? For me, okay lang sa akin yung 4 days work. Kasi, so may 3 days na weekend. So, mas maraming time to, family time, gano'n, and yung personal time ko din meron. Kung minimum wage po is maganda po sa amin yun. Kasi makakatipid po kami ng araw at makakasama namin yung pamilya namin. Ang iba naman, mas gusto ang work from home setup. Yes po, lalo na po yung sa may pamilya na may anak. Kasi yun, parang mas magkakaroon din ng time kahit na nag-work from home ka, parang nakikita mo pa rin na nakakasama mo pa rin yung mga anak mo. Kung ma-approve yung ganun na setup, mas favor yan sa yun nga, so lalo na sa pag may mga anak. Ang tindi ng propaganda, no? Magtipid. Kasi nga, mahal daw ang langis. Walang mapagkunan ng langis. Kasi meron tayong crisis. Magtipid daw. Ang mga hunghang, dapat panindigan ho ninyo. Yung sinasabi ninyong magtipid. Hindi ba kayo naalibadbaran? Na sinasabi ni Bangag, magtipid tayo. Pero, iba yung kanilang ginagawa. Iba yung lumalabas sa bibig, ng bunganga ni Bangag. Iba naman yung ginagawa ng asawa niyang anak ng kagwang. Harap-harapan binibilatan ng mga Pilipino dito. Tandaan nyo ha, laki ng problema natin ngayon ha. Yung mga OFW na gustong umuwi, hindi pa natin mapauwi. Merong umuwi, I think 300 plus, hindi rin naman gastos ng gobyerno yun. Gastos ng ibang bansa yun. Baka ngayong iba kanya-kanyang gastos. Pero katindi ah. Tindi ng propaganda. Na pag pinapakinggan ninyo, okay to may concern no, na sa mga Pilipino, dapat magtipid. Ginagawang 4 days working na lang yung mga empleyado ng gobyerno para nga makatipid sa gas at hindi na makonsume pa at makadagdag pa sa pasanin. Pero paano po ito? Kayo mismo dyan sa Malacanang, isinasa puso ba talaga ho ninyo yung pagtitipid? Lalo na kayo dito sa First Family, Lisa Marcos. Alam mo, nakakagulat. Ay, hindi na siguro nakakagulat, no? Nagugulat na lang tayo dahil malaki ang gastos. Malaki ang ang pera dito na winawaldas. Pera po ito galing sa kaban ng bayan. Ito po yung nangyayari dyan sa Malacanang. Kamalas po nila dahil may kamera ang mga taong pumupunta dyan. Siguro, merong nakukonsensya dahil nga, anak ng kagwang, ang hirap ng bayan ngayon, crisis, pero sila dyan, ingranding party-party ni Baki. Yan o. Galing Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. And Luis Aranita Marcos, First Lady of the Republic of the Philippines, request the pleasure of your company at a dinner to celebrate Latina Manila, Thursday, March 5, 2026. Ceremonial Hall, Malacanang Palace. Grabe, ang tindi, no? Pero, magtipid tayo, sabi nila, no? Ayan, no? Invitation man to. Invitation card. Pinopost ng mga naimbita nila. Yung iba, nasa Malacanang talaga. Diyan sa party-party na yan. Ingranding party po ito. Malaking pera po yung ginastos dito. May mga red carpet pa. Milyon-milyon ang gastos nito. Alam mo naman si Baki, alak pa lang, kalahating milyon na. Meron nga yan, 5 milyon, isang buti pa lang ng alak. Invitation pa lang, oh, magkano yan? No? Magkano yung gastos dyan? Bawat invitation, tapos pinapadala pa nila yan, gumastos pa tayo niyan. Ito ay pangbibilat sa atin. Sa kabila ng issue ng corruption, sa kabila ng issue ng crisis sa ating bansa, nakuha pa nila magparty-party, ingrandi pa. Tingnan mo, baka sasabihin na naman ng mga bubunisang tanganista, inggit lang kayo. Ang tanga nyo naman. Kung yan yung reason ninyo. Binabatikos natin ito dahil nga po, hindi na ho ito po pwede. Naharap-harapan tayong niluluko. Galing lang sa mga bunganga nila, di ba? Magtipid tayo dahil nga sa crisis ng langis, crisis sa ekonomiya. Pero ito, ano ho ito? Tayo lang ang magtitipid. Samantala itong mga oligarkiya, masarap ang buhay nila sa pagwawaldas ng pera galing sa kaban ng bayan. O ito po yung mga footage po. Ayan, nung ingranding birthday awards. Ang dami kasi nilang celebration dyan. Nalilito na tayo, naglibog na tayo. Latina, ano ba yun? Kailangan pa bang i-celebrate yan? Kailangan bang gastusan ng milyon-milyon? Latina? Award, no? Dinner, oh. Tingnan niyo, tinanggalan ko na po ng audio yan kasi may copyright yan. Sa Palacio de Polvoron, may red carpet pa.
Ayan yung mga inimbita, mga oligarkiya. Wow! Limusin pa. Putsang ina, sarap ng ngiti ng mga animal, ang mga oligarkiya na to. Pera po ng bayan yan. Hindi nyo pera yan. May red carpet pa. Tingnan mo lang naman yung mga pagkain dyan sa mesa. Inubos ang pera ng bayan. Ayan, naku. Grabe naman yung kasosyal na talaga yan. Oh. Nasisikmura ba nila ito? Kamo, tingnan yung mga OFW, yung mga remittance nyo. Tanginang gown, nakita pa yung cleavage, wala namang cleavage. Oh, yung pera ng mga Pilipino nandiyan na pupunta sa paglamyarda nila, sa wawaldas, walwal nila. Puta, hindi biro yan, yung gastos na yan, milyon-milyon yan. Oh. Lahat ng mga suot ni Baki, pera ng bayan yan. Oh, Diyos ko, bulaklak pa lang yan, oh. Sa bulaklak pa lang, ilang milyon po yung ginagastos ng gobyerno dyan. Yun yung ano natin. Yun yung pinaka-tanong dyan. Alam mo, nakakainit, nakakabuwisit, no? Maraming problema ang bayan, pero sila, hindi nila yan niisip. Crisis sa ekonomiya. Sila na po, nanggagaling na po sa kanila yung sinasabi magtitipid. Hindi po yan nanggagaling sa atin, eh. Nakuha pa nilang magparty-party nito. Isang kagaguhan po ito. Isang panluloko, pambubudol sa taong bayan. Dapat panindigan po ninyo kung magtitipid tayo. Pero ito, hindi ito pagtitipid. O baka naman sa kanila, pagtitipid pa lang yan. So may malaking gastos pa, anak ng kagong si Baki, oh. Ipaklibis-klibis pambuang, oh. Ayan, oh. Hindi ba nakukonsensya yung mga tao dyan? Kumakain kayo, napakasarap ng pagkain ninyo, eh. Ang grande, oh. Nagtatawanan kayo. Pero pera po yan ng mga mahihirap. Pera po yan ng mga nagtataho. Nagtitinda ng balot. Pera po yan ng mga OFW na nakaranas ngayon ng kagipitan sa Middle East, na nangangailangan po ng tulong, na sila gustong mauwi dahil sa digmaan sumiklab, na sa pagkakaalam natin, talagang World War III yung pakay ni Donald Trump at girahin talagang Iran. Kaya tayo, mamulubi tayo at mahirapan tayo, samantala sila ang saya-saya nila. Sabi ko nga kanina, mga siraulo na lang yung kakampi dito sa mga Marcoses. Come on, mga ordinary Pilipino. Mga bubunistang tanganista hanggang ngayon, tanga pa rin. Ay, naamunuhin ninyo, oh, nagtitipid. Pera ng bayan, oh, sarap ng mga ngiti. Saan ang hustisya ho nito? May accounting ba yan? May audit ba yan? Yung ginagastos nila, ino-audit ba nila? Milyon-milyon, come on, komisyon na dito. Pera na naman ng bayan. Inuubos na naman ng mga animal. Di ba po ninyo ito imbestigahan? Ikaw, Panpilo Lacson, Senate Blue Ribbon Committee, hindi pa natin imbestigahan ito? Sa kabila ng pagsasabi ng Pangulong Marcos, ni Bungit, na magtitipid, ito naman yung ipinakita ng Malacanang, ng First Family, mismo si Bongbong Marcos din, ang may pakanaan ito. O di ginagago tayo. Binubodol tayo. Saan ang hustisya ho nito? Kaya umani po ito nagsabot-saring batiko sa social media. Dahil hindi naman talaga ho ito makatwiran. Dahil hindi naman ito makatarungan. Alam niyo po, mayroong batas, eh, na sinasabi patungkol po dyan sa marangyang buhay, mga lavish na pamumuhay. Sabi na Atty. Harry Roque, Article 25 Civil Code of the Philippines Republic Act, number 386, thoughtless extravagance in expenses for pleasure or display during a period of acute public want or emergency may be stopped by order of the courts at the instance of any government or private charitable institute. Wala silang pakialam din sa mga batas-batas na yan. Basta sa kanila, masayang buhay nila, oligarkiya kami, alta kami, bilat nyo. Malas nyo, mahirap kayo. Kami mayaman. Pera ninyo, winawaldas namin. O, magpakasaya kami. Alam mo yung parang magigigil ka sa galit, no? Magpamura ka na lang ba? Bakit ganito ang sitwasyon natin? Sa kabila po ng panawagan na magtitipid, sa kabila po ng crisis sa buong mundo, pero sila, milyon-milyon ginagastos para sa ingranding parte ng mga hinayupak na to. Di ba sila nahihiya dito? O sadyang walang hiya ang mga to? Ito na ba yung bunga ng mali-malitang pera? Hindi rin pinalampas ng isang vlogger yan. Excuse me po, ayan, no? Nax, ganda ng gown ni Madam. Wait, ano nga yung payo ni BBM sa mga mamamayan sa latest video niya? Yan na nga. Magtipid tayo. Nakakainis na. Di mo maintindihan, sinasadya ba ho ito ng Malacanang para mabuwisit yung mga kritiko nila? O sadyang manhid na po talaga sila? Napaka-insensitive. Okay sana po kung hindi po kayo first family. Hindi po kayo presidente. At hindi kayo asawa ng presidente. Okay kayo magwaldas. Kaya pera man ninyo yan. Pero kung pera po ng bayan yan, putang ina, ang laki ng question yan. Dapat managot kayo sa taong bayan. Hindi rin po yan pinalampas ni Atty. Rowena Guanzon. Binatikos rin po yan. Ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon, magtipid kayo, pero magpaparty kami, anak ng kagwap. Binibilatan nga tayo dito harap-harapan, anak na kamuti. Ito, huli na ho. Hindi pa rin kulong. Marami pa rin sumusuportang tanganista. Come on, ito, mga dilawan, mga pinklawan. Sitahin nyo. Mga kaliwang grupo.
Harap-harapan na ho ito, ayaw pa rin ho ninyong sumita. Ayaw nyo i-criticize. So kami talaga yung legit na opposition. Mga supporter si Tatay Digong, mga Duterte. Kasi nga, galing sa bunganga niya eh. Anong sabi ni Bebem ito? Hindi ba ito tinatamaan ng kidlat? Ayan o. Atasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin, ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Eh di sana nag-online na lang kayo dyan. Sinabihan mo na lang yung asawa mong si Baki, mag-online na lang tayo. Huwag na tayo magparte kasi magtipid tayo. O bakit pinayagan nyo pa rin yan? Anong meron? Ito ay harap-harapan panlulukot panggagago sa atin. Dapat hindi po ito palampasin ng maraming Pilipino. Tingnan mo yung buybulong, oh. Mr. B ng Pinas. Hindi ba ho ito ay impeachable offense? Betrayal of public trust. Dahil sinabi mo na magtipid tayo, no? Bawasan yung mga ganitong klaseng aktibidades. Party-party doon, party-party dito. Mga meetings nga lang, sinabi niya, bawal lang kahit meetings. Magbayasum na lang tayo. Pero ito, paano po ito, Mr. President? Asawa mo na ito, ikaw mismo nakalagay sa invitation, nag-i-invite kayo ng mga alta para magwaldas ng pera. Ito ay pagtataksel, betrayal of public trust. Impeachable offense po ito. Tingnan mo. Hindi magre-react ang Pilipino dito. Hayaan lang ito ng mga sinasabing makabayan, anak ng kagwang. Come on, batikusin niyo po. Dahil kabatikos-batikos po ito. Ang kainis dahil ang daming problema po, kagaya ng mga OFW, hindi man lang po makauwi-uwi dahil sa problema. Tingnan mo si Vice President Inday Sara, sabi ni Inday, problema ng OFW, madali lang solusyonan yan eh. Kung gusto lang talaga. Gusto nyo umuwi, magrenta tayo ng eroplano. Ito sabi ni Inday Sara. Kadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City. Nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yun. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City pero sabi namin, sige sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron lang umuwi na eh. Ang problema kasi dyan yung pera. Yun yung problema dyan. Paano ba makauwi ang mga OFW kung walang pondo at hindi pinunduhan? Balita nga natin yung mga umuwi, hindi nga gastos ng gobyerno yan eh. Kung gusto, maraming paraan, pagaya maraming dahilan. Kagaya nito. Sinabi ni Bebe, magtipid tayo. Pero ang asawa niya ayaw magtipid. Sila mismo ayaw magtipid. Kaya magwawaldas kami ng pera. Imbitahin namin yung mga oligarkiya. Ito yung nakakainis. Kaya yan. Eh ang problema nga po, wala naman sa puso ng Marcos admin, lalo na dyan si Baki, na makatulong sa mga OFW. Yan ang mahirap dyan. Mantakin mo, magkano yung langis sa ano na ito mangyayari sa March 10, no? Magkano yung itataas ng langis? Ayan, Yung gasoline, 11 to 13 per liter. Sa March 10 na po ito effective. So ano na ngayon? March 8. Pwede palang maimbaka ng langis dito sa bahay. Mag-imbak na ako eh. Sa diesel, 21 to 23. Sa kerosene, 33 to 35. Kaya nga nananawagan si Bungit na magtipid. Dahil ganito kamahal. Ang gasolina, diesel, kerosene. Pero yung asawa niya, sila, dyan sa Malacanang, hindi nagtitipid. Putang ina, paano paniwalaan ito ng taong bayan? Kung kayo dyan sa Malacanang, ang kakapal ng mukha ho ninyo, gumagastos kayo ng walang habas. Gumagastos kayo, hindi ninyo pera. Engranding party pa. Hindi ba kayo ito tinamaan ng karma? Mga tawag sa inyo, mga walang hiya. Kaliwat ka ng korupsyon pag nanakaw sa kaban ng bayan. Nakaranas tayo ng economic crisis. Ito ho yun. Nanawagan pa kayo kunyari na magtipid. Pero kayo mga hinayo pa kayo dyan sa Malacanang, hiwala po sa inyo yung salitang magtipid. Hindi po ninyo alam yan, yung salitang magtipid. Dahil kayo dyan, harap-harapan ninyo binubudol ang mga Pilipino. Napaka-imposible kung hindi ito nakikita ng taong bayan. Hindi nga ho ito binabalita sa mainstream media eh. Yung paglilimas nila sa kaban ng bayan, pagwawaldas.
Walang balita sa mainstream media. Hinahayaan lang. Buti may mga TikTok. Buti may FB. Buti may mga DDS. Nalaman ng taong bayan na itong si Bongbong Marcos, na itong si Lisa Marcos, merong ingranding party dyan sa Malacanang. Na kasinungalingan, kaplastikan, yung mga sinasabi nila na magtitipid tayo. Tayo lang pala magtipid. Sila ay magwaldas ng magwaldas. Hala, bilat kayo. Kami dito masaya, magtipid kayo. Kulang na lang sabihin eh. Nang Malacanang, ng mga hampas lupa kayo. Ako, pag naging presidente si Inday Sara, Day, hingin ko talaga, Day, na i-audit mo, tingnan mo lahat ng gastos ng Malacanang. Kagaya ho nito, yung mapakonsert-concert pa sila. Panggagago na ito. Dapat makulong ang dapat na makulong sa paglilimas sa kaba ng bayan. Mga kain suka nga eh. O tingnan mo, Chris Aquino bumisita sa Malacanang. Nagmistulang mga yaya at yayo dyan si Baki eh. O kayo mga bubunisang tangalista, tanungin ko po kayo. Di ba galit kayo sa mga Aquino? Galit kayo sa mga Dilawan? O ngayon hindi nyo binabatikos itong mag-asawang Bongbong Marcos at Lisa Marcos? Bakit kayo nakipag-usap dyan? Nagmistulang yaya kayo ni Chris. I-awards o ito, pakinggan natin balitang ito. Ang mga bugok. Nagkita sa Malacanang sila Pangulong Bongbong Marcos at Queen of all Media, Chris Aquino. All smile sila kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa bahay Pangulo sa Malacanang Park. Sa report ng Philippine Star, naghanda raw ng home-cooked lunch ang First Lady para kay Chris. Inorganize naman daw ito ng common friend nila at designer na si Michael Leyva. Ito ang huling pagbisita ng aktres sa palasyo mula 2016. Una nang sinabi ni PBBM na related sa isa't isa sina Chris at ang kanyang misis. Napangasawa ng tiyahin ng First Lady ang lolo ni Chris na si Pepe Cojuangco. Oh, paano na? Dinuloloko lang tayo. Mga loyalista, pikat nyo. O inamin na po mismo nila, ni Bungit. Sabihin na naman ninyo gawa-gawa. Magkamag-anak ang mga Marcos at Aquino. Niloloko lang kayo, mga supporter ng mga Dilawan. Supporter ng mga Pulawan, Tanso. Ayan talaga, yan ang maliwanag. Sasabihin naman ninyo, tangin, gawa-gawa ka naman bisnak. Nasa balita ka, huy. Magkamag-anak si Lisa Marcos at si Chris Aquino. Now you know. Magkamag-anak pa si Lisa Marcos at si Marujas. Tungtong na grabe. Kung merong mang Dilawan talaga, mas Dilawan pa si Lisa Marcos sa mga Dilawan. Tandaan nyo yan. Ang dugo ni Lisa Marcos na nalaytay Aquino at Rojas. Dilawan sa Dilawan. At napangasawa ng Marcos. Putang ina, sa matagal na dekada na panahon. Niloloko lang ni Bungit, ni Lisa ang kanyang mga supporters. Come on! Pati DDS, Inday Sara. Talagang budol na budol. Ito ang legit. Ang nagpapahirap sa bayan mula noon hanggang ngayon. Dalawang angkan lang. Aquino at Marcos. Sila ang nagpalubog sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Sila ang nagpalubog sa bansang ito. Na ngayon, lubog na lubog. Ang utang ng Pilipinas, utang ni Marcos Sr., utang ng mga Aquino, at utang ng Marcos Jr. Alam mo, di ba tayo nagre-reklamo dito? Mga Pilipino tahimik pa rin. Magkano ba utang ng Pilipinas? Come on. O yan o. Ano ang gagawin natin? 18.13 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Lumubog ng husto ang pangungutang ng Pilipinas under Marcos admin. Bakit lumubog? Dahil kanya-kanyang pagnanakaw ang mga animal. Iniikot ang buong mundo, parte dito, parte doon. Nasaan ang hustisya po dito? Kayong mga supporters ng mga Marcoses, mga Aquino, kasama kayo dito, magbabayad kayo. Pati kami, dali kami dito. O ngayon, kagaya ngayon, yung langis, mahal. Tumadagdagan na naman yung utang natin. Bagsak yung piso kontra dolyar na pinagmalaki ninyo na pag si BBM maging presidente, 1 piso equal to 1 dolyar, anak kayo ng kamote. Tingnan mo yung langis. Madadagdag sa utang na naman mo ito. Kung nakipagkaibigan ka Bungit sa China, wala tayong problema sa langis. Alam niyo po ba? Yung Strait of Hormuz, nadaanan ng mga oil tanker kung saan may karga-kargang langis. Sinarado ng Iran. Bawal dumaan dyan. Kaya walang supply ng langis sa buong mundo. Except dito sa bansang China. Alam niyo po ba na ang bansang China lamang ang pinahintulutan na dumaan sa Strait of Hormuz na may karga-kargang mga langis ng kanilang mga barko. O ngayon, sino lang may langis ngayon? China, Russia, North Korea. Paano ng Pilipinas? Kaya manguyot tayo. Ipauso kapag pagtitipid, nagwawaldas naman kayo. Kung naging kaibigan natin ng China, kung yung foreign policy natin, ganun lang din yung foreign policy ni Tatay Digong, kaibigan ng Russia, kaibigan ng China. Saan tayo kukuha ng tulong? Makakuha ng langis. Sa China. Hindi tayo maubusan ng langis, hindi tayo mamroblema. Di ba, Nyor? Anong gagawin natin? Proven na yan eh. Nung pandemya sa panahon ni Tatay Digong, sino yung tumulong sa atin? Inuna tayo ng bansang China. Mabigyan ng vaccine, COVID-19 vaccine, kaysa ibang bansa. Nakinabang tayo. Ito, mas worse pa ito sa pandemya. Itong digmaang ito. Talagang gagapang tayo dito mga Pilipino.
Mantakin mo, walang langis. Wala kang mapagkunan ng langis. Yung Amerika, magbibigay kaya sa atin ng langis. Putang ina, napakalayo ng Amerika sa atin. O ngayon, kakapalan ng mukha natin dito. Yung pride mo bangag, ibaba mo. Lalapit ka ngayon sa China, mapipilitan ka. Bakit? Kailangan natin ng langis. Ibaba nyo yung panganin nyo. Kasi pag hindi nyo ibababa yung panganin nyo, magdurusa ang bawat Pilipino. Anak ng kamote, mantakin mo yung i-increase sa Agis. Oh, gasolina, 11 to 13. Yung diesel, 23, anak ng kagwang. Kawawa yung mga ano dito. Kawawa yung mga ordinaryong empleyado na sinasabi ni Bangag na magtipid. Pero sila hindi nagtitipid. Yung jeepney, ang gamit, krudo yan. Madagdagan sila ng 20. Patay. Ang pamasahe tataas. Tapos ang sahod minimum, mahal ang bilihin. May magtatrabaho pa kaya? Ngayon, ang lalabas niyan, ang mga jeepney, bibihira na lang yung bababiyahe dyan. Yung gustong malugi. Walang mapagsakyan ang mga Pilipino. Ito pa, kerosene. Ginagamit natin ito sa pagluluto. Anak, grabe kahirapan yan. Gasolina. 11 pesos, ipiso nga lang. Tataas 2 piso, aaray na tayo. Lahat ng mga price ng basta mga presyo ng mga bilihin. Magsitaasan na. Lahat yan, serbisyo, goods, magsitaasan na yan. Tapos sabi ni Bungit magtipid, pero sila hindi magtitipid. Ano po ang plano ng gobyerno dito? Kasi ako nakikita ko dito, itong crisis sa mundo na nararanasan natin ngayon. Lunis na ito. Na makakatulong sa atin, China talaga. Huwag nyo na po akong dibatihin. Walang ibang makakatulong sa atin sa crisis ngayon kundi ang China. Tanging ang may langis lamang ngayon sa Asia ay China. Ngayon, dahil galit tayo sa China, sino ang mabibigyan ng langis ng China? Yung mga kapitbahay natin. Malaysia, Indonesia, ang Pilipinas gutom bagsak ang ekonomiya. Kasi wala tayong sariling langis. Tapos ngayon, ang sukli ng mga animal na to, ayan, party-party. Pakinggan po muna natin si Vice President Inday Sara Duterte. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong meron kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin. Kumilos na nga sila, Day. Kumilos sa paglilima sa kaban ng bayan at nagparty-party. Yan talaga yung mga suggestion ni Vice President Inday Sara. Yan ang kailangan nating mga Pilipino. Kaso ang problema, yung nasa Malacanang, naglimas sa kaban ng bayan. Karma lang ang inyo dito, baki at